Sa loob ng maraming dekada, ang mga robot ay bahagi lamang ng ating imahinasyon. Nakikita natin sila sa pelikula. Matatalino, mabilis, minsan mapanganib, minsan tagapagligtas. Pero sa kasalukuyan, ang hinaharap na iyon ay hindi nakatang-isip. Sa isang bansa na kilala sa mabilis na pag-unlad at agresibong inobasyon, isang tahimik ngunit makapangyarihang revolusyon ang nagaganap. Ito ang revolusyon ng robotics sa China. Habang ang mundo ay abala sa politika, ekonomiya at social media trends, ang China ay nag-i-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa artificial intelligence at automation. Hindi ito simpleng eksperimento, isa itong long-term strategy para sa industriya, para sa ekonomiya at para sa pandaigdigang kompetisyon. Sa mga research laboratory at tech campuses, unti-unting binubuo ang mga makina na hindi lamang gumagalaw, kundi natututo. Isa sa mga kumpanyang nangunguna sa humanoid robotics ay ang Unitree Robotics. Sa unang tingin, ang kanilang mga robot ay parang produkto ng science fiction. Dalawang paa, dalawang braso, may kakayahang tumakbo, tumalon, at magbalance sa hindi pantay na lupa. Ngunit sa likod ng bawat galaw ay komplikadong algorithms, sensors, at real-time computation. Ang bawat hakbang ay kalkulado. Ang bawat galaw ay resulta ng libu-libong linya ng code. Ang layunin, lumikha ng robot na kayang gumalaw sa mundo na ginawa para sa tao. Kasabay nito, ang UBTech Robotics ay bumubuo ng humanoid robots na hindi lamang para sa demonstration, kundi para sa aktwal na deployment sa industrial settings. Sa ilang pabrika, ang mga robot na ito ay tumutulong sa assembly lines, gumagawa ng mga paulit-ulit at pisikal na mabibigat na gawain ng walang pagod. Sa ganitong paraan, ang automation ay hindi na limitado sa robotic arms na nakakabit sa isang lugar. Ito ay nagiging mas flexible, mas adaptive, at mas malapit sa kakayahan ng tao. Sa loob ng malalaking manufacturing hubs, makikita ang mas malinaw na larawan ng pagbabagong ito. Ang mga kumpanya tulad ng Foxconn, na may malalaking operasyon sa China, ay gumagamit ng malawakang automation upang mapabilis ang produksyon ng electronics. Dito, ang mga robotic systems ay nagtatrabaho ng tuloy-tuloy, 24 oras sa isang araw. Hindi sila napapagod, hindi sila nagkakamali dahil sa emosyon. Ang precision ay pare-pareho. Ang ganitong antas ng automation ay nagbibigay sa China ng malaking advantage sa global manufacturing. Ngunit ang robotics revolution ay hindi nakakulong sa loob ng mga pabrika. Sa mga lungsod, nagsisimula ng makita ang mga autonomous vehicles na gumagalaw sa kalsada ng walang driver. Sa tulong ng self-driving technology mula sa Baidu, ang ilang lugar sa China ay nagsisilbing testing ground para sa hinaharap ng transportasyon. Ang mga sasakyang ito ay gumagamit ng sensors, cameras, radar at AI systems upang magdesisyon sa loob ng ilang milliseconds. Sa bawat intersection, sa bawat pedestrian crossing, ang system ay nagpoproseso ng napakalaking dami ng data. Ito ay hindi lamang convenience. Ito ay patunay na ang artificial intelligence ay unti-unti nang nagtitiwalaan sa mga responsibilidad na dati ay para lamang sa tao. Sa larangan ng healthcare, ang robotics ay naging mahalagang bahagi rin ng modernisasyon. May mga robot na ginagamit sa pagdidisinfect ng ospital. May mga automated systems na naghahatid ng gamot at pagkain sa mga pasyente. At sa operating room, may surgical robots na tumutulong sa mga doktor para maging mas eksakto ang bawat galaw. Sa panahon ng global health crisis, napatunayan na ang robotics ay maaaring magsilbing proteksyon. Binabawasan ang direktang exposure ng mga healthcare workers sa panganib. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mas malalim na tanong. Kapag ang mga robot ay mas mabilis, mas mura sa long term, at mas consistent kaysa tao, ano ang mangyayari sa workforce? Ang kasaysayan ay nagpapakita na sa bawat industrial revolution, may mga trabahong nawawala, ngunit may mga bagong trabahong umuusbong. Sa pag-usbong ng robotics, tumataas ang demand para sa AI engineers, robotics programmers, data scientists, at maintenance specialists. Ang skill set na kailangan ng mundo ay nagbabago. Hindi ito simpleng palitan ng tao ng makina. Ito ay transformation ng buong sistema. Para sa China, ang robotics ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa pambansang estratehiya, pagpapalakas ng ekonomiya, pagharap sa tumatandang populasyon, at pagpapanatili ng kompetisyon sa global stage. Habang ang ibang bansa ay nagde-debate kung gaano kabilis dapat ang automation, ang China ay tila nagpapatuloy ng may malinaw na direksyon. At ngayon, ang mundo ay nakamasid. Sa huli, ang tanong ay hindi kung titigil ba ang pag-unlad ng robotics. Dahil malinaw na hindi ito titigil. Ang tunay na tanong ay kung paano tayo makikisabay. Paano tayo mag-a-adjust sa mundong ang katabi natin sa trabaho ay maaring hindi na tao,
kundi isang makina na may kakayahang matuto. Ang robotics revolution sa China ay hindi isang malayong pangyayari sa hinaharap. Ito ay nangyayari ngayon at habang tayo ay nakikinig, nanonood at nag-iisip, ang mga robot ay patuloy na gumagalaw, patuloy na natututo at patuloy na hinuhubog ang susunod na yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan.